Ituturo ko sa inyo yung mga posibleng yung matutunan doon sa 3,000 pesos na airdrop workshop. Hindi na ako mag-get into details. Kung gusto mo ng details, meron yan sa Telegram ko at sa YouTube ko. Alright? First na pag-uusapan is yung free airdrops. Okay, so nandyan yung Grass, nandyan yung Uprock, yung mga Deepin Narrative, nandyan din yung mga quest like Linnea Quest, nandyan yung Galaxy, nandyan yung mga iba pa, yung mga quest na kailangan mo mag-retweet, kailangan mo silang i-follow para magkaroon ka ng points, then i-redeem mo yun for airdrop. Of course, itong mga free airdrops, hindi naman yun yung pinuntahan mo eh. Hindi naman yun yung binabayaran mo 3K. Itong next na sasabihin ko, ito yung binabayad mo dito. So right now, uso ngayon is stake to airdrop. No? Andyan din yung point system. Like for example, mag-stake ka ng dimension. No? Tick symbol na dime, DYM. Stake mo lang yon, meron kang airdrops. Lahat ng mga roll-ups ng dimension, meron kang airdrops. Latest is yung NIM network. Binigyan ako ng airdrops with multiple accounts. So, marami ako akong airdrop doon. Another one is yung PIT network or PIT network, yung kalaban ng Chainlink. Again, si stake mo lang yon, meron, syempre may mga minimum yun. Even yung Dime, meron din minimum. Depende kasi yan sa mga projects na gusto mag-airdrop. May kanya-kanya silang criteria. May kanya-kanya silang minimum stake amount. So, stake ka ng Dime, stake ka ng PIT for future airdrops. Ganun din ang nangyari sa Celestia. Even sa Ronin Network, nag-stake ka lang ng RON, meron ka nakuha mga Pixels airdrop, na meron ka rin nakuha YGG na airdrop. So, yun ang kasi ang uso ngayon, no? Yun ang uso ngayon na airdrop narrative, yung mga stake. Next naman is yung mga points. Okay, nauso rin tong point system, no? Para dumami ang points mo, kailangan mag-interact doon sa project na yun. Kung nasa testnet pa lang siya, or kahit beta pa lang siya, if DEX yan, or futures, derivatives exchange yan, kailangan marami kang volume. Big sabihin, nagka-trade ka, kung lending or borrowing platform yan, dapat nag-lend ka at nagbaborrow ka din ng asset. So, kung mas malaki ang capital mo, no? Kung mas malaki ang capital mo, mas mabilis ang points na makukuha mo. Kung mas marami kang points na nakukuha, mas malaki yung makukuha mong airdrop. Then, gawin mo, i-multi-account mo yan. Okay? Kung meron kang $5,000, gawin mo, i-divide mo into 5 accounts at gawin mo yung lahat-lahat. Nakakatamad, pero paldong-paldo ka doon pag nag-airdrop. Mga itong klaseng airdrops, meron tayo din nakikitang mga strategy para ma-maximize natin yung capital natin. For example, if yung lending borrowing platform, meron silang point system for airdrop, pwede mong ipahiram yung pera mo, no? Pahiram yung assets mo, so mag-earn ka ng airdrop, mag-earn ka ng points, and then mag-borrow ka ng stablecoin. Itong stablecoin na to, pwede mo itong ipanggamit sa ibang platform kung saan pwede ka rin mag-earn ng points. Let's take for an example sa Solana, like sa Camino Finance. So, pwede ka magpahiram ng Solana coin, and then pwede ka mag-borrow ng stablecoin against it. No, itong stablecoin na makukuha mo, pwede mo siya pambili ng Dimension, pwede mo siya pambili ng PIT, at stake mo yung coin na yun para sa future airdrops din nun. So, ang nangyari din sa strategy na yun, imbis na yung capital mo ay para lang sa isang project na mag-airdrop, na maximize mo siya into 3 projects na possible mag-airdrop. Ngayon, kung meron kang capital, no, gusto mo din mag-airdrop, pero di mo alam kung paano, then it's time to do your own research.